Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat at tayo po muna ay manalangin. Heavenly Father, we thank you po sa gabing ito. Salamat o God sa pagkakataon na ako po ay makapamahagi ng iyong salita. Dalangin ko na itago mo po ako sa iyong banal na likuran. Tanging salita mo lamang o God yung mamutawi sa bibig na to, Panginoon. At Lord, ihanda mo rin po, Panginoon, yung puso, tenga, Panginoon, ng mga lingkod mo, agad na makikinig, Panginoon, sa gabing ito. And Holy Spirit, take full control in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Sa mapagpalang gabi po muli sa ating lahat. At ang ating pag-uusapan po ay isa sa pinakamahalagang command po sa atin ng Panginoon. Ito po ay the Great Commission. At ang text po natin, alam ko po na alam ng lahat na to, Matthew 28 verses 16 to 20. Sabi po dito, then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. So, bakit po Great Commission? Amen. Because it is given by the greatest person who ever lived, and that is Jesus po. He is our Commander-in-Chief. So, ang Matthew 28 verses 16 to 20 ay hindi po request. Amen. Ito po ay command para sa ating lahat na mananampalataya kay Kristo. And He is telling you tonight po na ang Matthew 28 verse 18 ay kailangan po natin gawin. Amen. Dahil hindi po to request sa atin ng Panginoon, kundi ito ay command po. Amen. As His followers, we are continue what Jesus started. Jesus calls us not to only to come to Him, but to go for Him. Amen. At ang ating unang point po ay go. Sabi po sa Acts 4:12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. At lahat po ng tao, even tayo or mga hindi po mananampalataya ay kailangan ng Panginoon, tama. Kaya huwag po natin suluhin yung kaligtasan na natanggap po natin. Be a world-class Christian, not a worldly Christian. So, ano nga ba yung pinagkaiba ng dalawang to? Ano nga ba yung worldly Christian at world-class Christian? So, ang worldly Christian po, look to God primarily for personal fulfillment. They are saved but self-centered. Amen. At ang world-class Christian, know they were saved to serve and made for a mission. Ito po yung mga taong or mga Kristiyano na alam nilang naligtas sila at kailangan din po nilang humayo para ibahagi yung salita ng Panginoon. Hindi po sila makasarili. Amen. At habang hindi pa po huli ang lahat at may oras pa, share the gospel. Sabi nga po sa John 9:4, as long as it's day, we must do the words of Him who sent me. Night is coming when no one can work. Iwasan po natin yung mga excuses, iwasan po natin isipin na, ay, di balita, may bukas pa naman, may mamaya pa. Amen. If God convict you na mag-share, wag mo nang ipamamaya or ipabukas. Dahil hindi mo alam, baka yung taong yun, kailangan niya ang Panginoon. Hindi mo alam yung taong yun, wala na pala kinabukasan. Amen. So do not harden your heart. Salvation ang pinakamagandang regalo na natanggap po natin. Tama. So anong gagawin mo sa regalong natanggap mo? Amen. Halimbawa na lang yung lagi pong hinahalimbawa sa atin ng mga pastor po natin na kapag ba may gamot or may gamot ka na meron na ikaw lang yung meron pero wala yung iba at kailangan rin nila ito, susuluhin mo ba yung gamot na meron ka? Marami ka naman nun or sobra-sobra naman yun, susuluhin mo ba yun? Di ba i-share mo sa iba?
para gumaling din sila, tama. So ganun din po sa salvation, huwag po natin itong sasarilihin, huwag po tayo maging makasarili. Amen. Isipin mo, paano na yung family mo, paano na yung mga kaibigan mo. Ikaw, nagpapakasaya ka, nagpapakasarap ka sa buhay bilang Kristiyano, pero kumusta naman sila? Naway hayaan po natin na maranasan din po nila yung nararanasan nating pagmamahal galing kay Kristo. Amen. At ang pangalawang point po natin ay make disciple. Hindi nagtatapos sa evangelism. Evangelism is the first step in making disciples. Dahil po magkaiba ang disciple sa Christian. Disciple is a committed follower of Jesus. It is not enough to help people believe in Jesus. You must help them become committed follower of Jesus, and that is disciple. Today, maraming tao na fan ni Jesus, pero hindi follower ni Jesus. Tama. Alam nila, kilala nila si Kristo. Pero ang tanong, follower ba sila ni Kristo? 'Di ba? Maraming tao ngayon na kailangan ang Panginoon. Amen. Kaya kailangan din po natin silang i-disciple. Ang pagdi-disciple po ay may kalakip na sakripisyo, pagpapagal, at pagtatalaga alang-alang sa ating Panginoon. At isa po ako sa magpapatunay na napaka-effective po ng pagdi-disciple, kasi isa rin po ako sa dinisciple, at salamat sa buhay ng taong yon na dinisciple ako. At dahil sa kanyang buhay, narito ako sa inyong harapan na nagsasalita. Yun. Pangatlong point po natin is God is always with you. Alam ko po na gasgas na to, lagi na natin naririnig na kasama mo ang Panginoon, ito ganyan. Pero basahin po natin ang 1 Corinthians 2:12. What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given us. Kasi marami po sa atin, alam na nila yung salitang ito, pero minsan napapangunahan sila ng takot, tama? Minsan tayo, napapangunahan po tayo ng kaba, ng takot, na baka ganito, ganyan, baka i-reject ako, ganito, ganyan. Amen? It has never been easier to fulfill your commission to go. Minsan, madali po tayong ma-distract dahil ayaw ni Satan na i-share natin yung gospel sa mga believer, even sa mga believer, tama? But God give us the spirit of boldness, not to fear. Wala po tayong dapat ikatakot as long as sinusunod po natin yung will ng Panginoon. Amen. Kung natatakot ka, kung nahihiya ka, ask the Holy Spirit to help you, to guide you. Amen. Sa kung anong dapat mong gawin. Kasi kung sa sarili lang po natin, hindi po talaga natin kaya. Mag-fail po talaga tayo. At yun po, Satan let you do all kinds of good things as long as you don't take anyone to heaven with you. But the moment you become serious about your mission, expect mo na aatake yan si Satan. Amen. So as a conclusion po, if you want to be used by God, you must care about what God cares about. He want His lost children found. Gusto ng Panginoon na maligtas ang mga anak niya at ang mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. So, paki-comment po dyan sa ating comment section, #OneMoreForJesus. Puso po para sa iba. Yun lamang po. To God be all the highest glory.